Welcome po guys dito sa ating channel. So magandang araw po sa inyong lahat. Nagkita naman po tayo guys. Bali ipagpatuloy po natin yung trabaho natin sa paggagawa ng sliding showcase. Bali ito yung part 3 ng trabaho natin guys. Ngayong araw na to ay tatapusin natin. Tsaka ibahagi ko sa inyo kung ano yung mga pamamaraan o idea sa paggawa ng tinatawag na sliding showcase guys. Maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay sa aking channel, sa aking mga subscriber, sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat guys. Bale, iyan na po yung kabuuan ng ginawa natin guys na lagayan ng ulam. Lagayan po yan ng ulam guys. Showcase kung tawagin, sliding showcase. So ayan. Ito po yung kabuuan niya na pinakita ko sa inyo sa drawing. So ayan po. Bali ito yung sa drawing natin guys. 62 inches yung haba, 28 yung lapad, yung tayo 2 feet. So ito na yon. Yung haba niyan guys 62 inches. Yung tayo niya 2 feet siya. Then yung yung sa lapad niya 28 inches po yan. Kung pansinin natin, may nakasulat dito na 15 inches. Ito yung pinaka-layer niya guys. So bali yung pinaka-layer niya, request po ng customer natin, galing dito sa pinakalikod. 15 inches lang yung layer niya. At saka guys, kung mapapansin nyo, wala tayong ibang mga accessories na ginamit, kundi yung parting loob glass lang. Maliban dito sa parting labas dahil gumamit tayo ng square tube 1x1 at saka U-clip, glass clip kung tawagin ng iba, at saka angular. Ayan. Kasi pag ginamitan pa natin yan ng keyhole post at saka selves bracket, malulugi na po tayo guys sa presyohan natin. Dahil yung presyo natin dito, tamang-tama lang talaga. Kung papansin natin, napakalapad po yung gilid niya guys, 28 inches. So bali yung presyo natin dito 7,000 lang po. Inabot ng materials natin 4,000. So may natitira tayong 3,000. Bali kasi yung customer natin kakilala lang din natin, kaibigan, kaya ang ginawa naman niya, malakas siyang tumawad. Kaya ganitong senaryo na lang ang gagawin natin. Sa halip na gumagamit ako ng selves bracket at saka keyhole post, hindi na po ako gumagamit. Bali glass na lang yung ginamit ko ditong pantukod guys. Tsaka yung pinaka-layer niya, kasi isang layer lang, glass lang din yung ginagamit ko. Ayan. So sa murang halaga, ganun lang din yung mga senaryo ang gagawin natin guys. So nasa inyo na po yan. Kasi titingnan naman natin na kung may kikitain pa ba tayo sa trabaho natin. Kung sa tingin natin na wala na tayong kikitain, so hindi natin tatanggapin ang trabaho na yan. So nasa atin din yan. Yung nakaraan nating video guys, pinapakita ko sa inyo kung paano natin kinabit itong U-clip dito sa gilid guys. At saka paano natin ni-rivets. Yung pagtabas natin ng salamin, hindi ko na pinakita sa inyo para hindi haba yung video natin. Sukatin lang naman natin kung ano yung mga sukat ng glass natin guys. Pero may idea po tayo dito. Yung idea ko dito guys, galing dito sa pinakagilid, itong gilid na to, kasi ito yung pinaka-framing niya, 1x1 square tube. Galing dito hanggang dito, kung sukatin mo yan dito sa corner,
Mag-umpisa dito guys sa pinakagilid ng 1x1 square tube hanggang dito. Hanggang dito sa gilid. Nasa 27 inches po yan guys. Doon naman yung pahaba natin 62 inches. Ang ginagawa ko, nag-adjust ako dito guys. Galing dito 27 inches yan hanggang dito. So nag-adjust ako. Bali ang gamit nating glass dito 316. Sumukat lang ako guys galing dito papunta rito 27 inches. Nag-adjust ako ng 316 kasi yung gamit natin dito 316. Nag-adjust ako so magiging cutting sana ng glass natin nasa 26 1316. Pero kung nakita nyo naman kung paano natin ni-rivets, yung rivets guys dito sa loob natin binarina ni-rivets natin, ima-minus din natin yon kasi pag hindi natin i-minus, pagsuot natin ng glass dito, yung ulo kasi ng rivets guys kumakalang yon. Kaya yung magiging adjustment ng glass natin papunta dito sa dulo, bali 316 yung glass natin dito na itatapal, tapos yung adjustment na 1/8 bali 516 siya guys. Ginawa ko na lang ng bali 3/8 para pag sinalpak natin tong pinakalikod niya, magalaw-galaw pa siya ng konti. Meron siyang 160 na awang guys. Hindi po pwede na yung glass dito galing dito isasagad natin hanggang dito sa corner, doon din sa kabila. Hindi po pwede yan. At kung sabihin nyo na mag-adjust tayo sa sukat itong pahaba, so hindi, napakadelikado po yan kasi yung glass natin pagka kinabit na natin, inasimbol natin, wala siyang masasandalan. So may tendency po na pagka naitulak to kahit kunti, matutumba siya. Although nakasilant naman siya guys, pero itong silant talaga sa katagalan, ano kasi yan, napupudpod at saka nawawala yung bisa ng ano natin kasi may expiration din tong silant natin guys. Kaya mas maganda dito tayo mag-adjust para pagka sinalpak na natin tong pinaka likod, masasalag siya nito guys, dito sa may sandal. Ayan, pagka sinalpak natin tong pinakalikod dito sa may sandal guys, dito sa gilid ng glass na to, kumbaga tinatapal natin, so hindi siya delikado. At saka yung pinakadugtungan ng glass, paikot po yan kung saan yung mga dugtungan, nakasilant po yan sa loob guys. Ayan, para matibay siya, mas maganda yung kapit niya. Dinikitan ko na rin ng angular siya guys. Bago ko dinikit, isinilikon ko muna yung gilid ng angular natin. So magkabilaan po yan. Ayan. Yung isang side hindi ko pa nalagyan. Yung patayo doon sa kabila hindi ko pa nalagyan. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko sa nilagyan ng silikon o paano ko dinikit. Yung sukat natin ng angular dito guys, mag-umpisa dito sa dulo hanggang dito. Huwag po tayong pumutol ng 0-0 kung anong sukat ng gilid. Halimbawa, kung ang gilid ay 62 inches, huwag po tayong pumutol ng 62 inches lang. Mag-additional po tayo ng 1/8 inch, saka natin 45 degree. Dahil para ma-adjust natin itong angular. Kasi pagdating dito sa dulo, kung sinukat natin ng 0-0 at saka kinantumisa natin, magkakaroon po yan ng awang guys. Kaya dagdagan natin ng 1/8 inch para pwede pa natin mausog-usog yung angular. Kasi kung pinutol natin ng 0-0 yung angular natin, bali hindi na po tayo makapag-adjust, may tendency po na magkakaroon ng awang yung pinaka-corner guys. Kung makikita nyo, yung kinantumisa natin, wala siyang awang guys kahit konti. Ayan. Pati rin dito sa lapad guys, ganun din. Kung anong sukat ng dulo sa dulo, magdadagdag din tayo ng 1/8 inch para
pwede pa nating ma-adjust yung angular natin. Pero huwag nyong ididikit kaagad. Iakma nyo muna. Pagka naiakma nyo, makikita mo naman kung may diferensya ba siya o wala. Kung halimbawa, kung mahaba siya ng konti, so pwede tayong mag-adjust, pwede nating bawasan. Kung pinutol muna ng 0-0, hindi ka na pwede makapag-adjust. Yun yung mangyayari. Kasi subok ko na rin yan guys. Pinutol ko ng 0-0, nung tinapal ko na yung corner, malaking awang, hindi ka na makapag-adjust. Yun yung mangyayari guys. Kaya, bawat putol nyo, sukatin nyo, huwag nyong putulin ng 0-0. Magdagdag kayo ng 1/8 inch para makapag-adjust kayo ng angular. Ayan guys. Mas maganda yung kinalabasan niya. Kung makikita nyo yung corner, maganda siya. Wala siyang awang. Ito guys, ikakabit natin dyan banda. So lalagyan natin ito ng sealant. Ayan, yung nilagyan natin ng silicone guys, ditong banda at saka kabila din. Okay guys, naidikit na natin tong angular niya. Doon naman sa patayo na nalagyan na rin natin. So ayan, paikot po yan guys. Tapos na siyang nilagyan ng angular. Yung para naman dito sa sliding niya guys, yung pintuan, naikating ko na itong salamin niya. Ayan, dalawang salamin. Naikating ko na po ito. At saka pinutulan ko na rin ng plastic roller. Ngayon, yung pag-uusapan natin guys, yung adjustment ng salamin natin na para maisalpak siya dito sa pinaka-opening niya guys. So, ito yung pinaka-opening niya kasi tinapal ko na itong side niya gas, yung itong lower kaha. Bali lower kaha ang gamit natin dito paikot. Ito yung pinaka-opening niya guys, itong gilid na to kasi ito yung pinaka framing na ng opening. Yung ginagamit natin na 1x1 square tube. Yan yung pinaka-opening niya. At saka hanggang dito. Bali ang sukat nito guys, yung pinakahaba 62 inches po yan. 60 inches pala. 60 inches. I-divide natin sa dalawa kasi dalawang slide po yan. So bali 30 inches yung cutting niya guys sa pahaba. Pero bago tayo mag-cutting para dito sa pahaba, yung 30 inches kasi 60 nga siya. Hinatiin natin sa dalawang slide. Bali 30 siya guys, magiging 30 yung cutting natin. Bago tayo mag-cutting, dagdagan natin ng 1 inch. Bale, yung magiging cutting natin, 31 inches siya guys.
para pagka sinalpak natin tong dalawang sliding, meron siyang overlap na 1 inch. Yun po yung pagtabas ng salamin dito sa kanyang salent, or dito sa kanyang yung haba niya guys. Dito sa patayo natin, ito yung patayo natin, sukatin din natin itong opening. Ito yung pinaka opening niya, itong gilid na to, kasi tinapalangan natin itong lower kaha. Dito sa gilid na to hanggang dito sa baba guys, yung pinaka opening niya, mag-adjust tayo ng 1 inch dito po sa patayo or sa height, para maisalpak natin itong sliding para sa kanyang pintuan guys. Yun po yung mga adjustment niya. Ngayon, yung putol naman guys ng plastic roller natin, kung magtatanong kayo kung anong sukat or anong standard measurement, ang masasagot ko dyan ay wala po tayong standard measurement para dito sa plastic roller, kundi depende po iyan kung gaano ka haba yung paglalagyan natin. Ayan, ang gagawin natin, i-testing lang muna natin guys, hindi tayo basta-basta magpuputol. Yung plastic roller natin, ilagay natin dito sa bandang gitna. Dapat ito siya malaya itong gumagalaw-galaw, kasi kung hindi ito nakagalaw itong pinakakaha ng plastic roller nya, matigas pong i-slide yung pintuan natin. Ayan. Dapat ito malaya po ito siyang nakagalaw, hindi lang po na ito yung plastic roller ang gumugulong, pati ito tumatakbo-takbo rin guys. Subukan natin isalpak. Nilagay natin, nasa gitna po yung, kung makikita nyo dito at saka sa kabilang dulo, halos parehas yung clearance niya guys. Nilagay natin dito sa bandang gitna, at saka subukan natin isalpak yung pinaka-sliding niya para makikita natin guys. Pagsalpak naman natin guys, unahin natin isuot yung pinakataas. Papasok natin dito sa kanyang framing. Ayan, mas madali ko siya. Gaya ng sinasabi ko, yung adjustment ko dito sa patayo, 1 inch po yung ina-adjust ko, yung mina-minus ko, para maisalpak yung sliding natin. Ayan guys, kung kapansinin natin, i-slide natin. Ayan. So kung makikita nyo guys, bumabangga na siya doon sa bandulo, yung pinakakaha ng plastic roller niya. Kung pipirsahin natin tong i-slide, na-i-slide din itong glass niya. Kaya lang matigas siyang isara. Dapat ito guys, gaya na sinasabi ko, malaya po itong nakakatakbo itong kaha ng plastic roller. Ayan, kung titingnan natin, kung tinutulak natin itong pinakapintuan niya na sumasabay na tumatakbo yung pinakakaha ng plastic roller, mas malambot siyang isara. Ayan, kung titingnan nyo, bumabangga na rin yung dulo. Pero itong pintuan natin, hindi pa siya nakakapasok dyan sa lower kaha. Pag itulak pa natin yan, maitulak siya. Kaya lang, matigas na siya guys. Ayan, maitulak natin, pero matigas siya. Pagdating dito sa kabila, ayan, bumabangga na yung pinakadulo ng kaha ng plastic roller natin, pero yung sliding natin hindi pa siya umaabot dito sa kanyang salpakan. Matigas siyang slide. Kaya ang gagawin natin, tanggalin natin ulit itong
salamin at saka bawasan natin itong plastic roller. Pinutulan ko na itong plastic roller guys. Kanina, yung pinakaunang putol ko, pumutol ako ng 48 inches. Ngayon, binawasan ko ng 10 inches. So, bali, yung haba nito, nasa 38 na lang. Subukan natin siyang ilagay ulit itong plastic roller natin dito pa rin sa bandang gitna. Ayan. Nakalagay na siya guys dito sa bandang gitna. Subukan natin ulit isalpak yung sliding niya guys. So ayan, nakasalpak na yung sliding natin. Ngayon subukan natin kung hindi na tumutukod yung pinakadulo ng plastic roller natin guys. Ayan, nakagalaw na siya ng maayos. Ayun. Kung makikita nyo guys, yung dulo ng plastic roller nilalampasan na ng pinaka-sliding natin na pintuan. Ayan, pagka itulak natin, ayan. So, ibig sabihin, nakagalaw na ng maayos itong plastic roller na guys. Pagdating sa kabila, itutulak natin. So, ayan. Nilalampasan yung plastic roller niya guys, yung pinakakaha. Patuloy pa rin tumatakbo yung pinakakaha ng plastic roller natin. Yan, kung makikita nyo guys. Ayan, mas nauuna yung salamin natin. Ayan, pag itinulak natin, pumapasok na siya. Ayan guys, kung makikita natin, mas nauuna na yung sliding na salamin natin. Ayan. Naiiwan yung plastic roller. So, hindi na siya tumutukod dito sa dulo. At saka malambot na siyang itulak guys. Ayan. Ayan. Kung dito naman sa kabila, ganun din. Ayan, kung napapansin nyo, hindi na tumutukod yung plastic roller natin. Mas nauuna na itong pinak-sliding niya guys. Pero tumatakbo pa rin yun. Tumatakbo pa rin yung kung makikita, patuloy pa rin tumatakbo yung kaha ng plastic roller natin. Ayun guys. So bali yung pinakaputol ko nasa 38 inches siya. Pero wala siyang standard measurement siya guys. Kundi magdedepende po tayo sa haba ng ating paglalagyan ng plastic roller. So ang gagawin natin, i-testing natin ng i-testing kung swabe ba siyang i-slide. Ayan guys, so makikita nyo, hindi na siya tumutukod kabilaan. Kaya, napakalambot na i-slide yung showcase natin. Yung pinaka sliding niya. Ayan. So, isalpak natin yun. Ayun guys, nailagay ko na yung dalawang plastic roller natin. Pinutol ko na ng parehas na sukat. So isalpak natin yung dalawang sliding natin. Yung nating isalpak guys, itong pinakaloob.
So ayan po guys, naisalpak natin yung dalawang pinaka-sliding niya guys. Ayan. So swabe po siyang i-slide. Wala po siyang sabit. Hindi po siya matigas dahil binawasan natin yung plastic roller niya. Ayan. Kung makikita nyo guys, yung overlap ng kung mapapansin nyo guys, yung overlap niya sa bandang gitna nasa mga 2 inches lang. Ito 2 inches lang guys, dahil yung tabas ng ating salamin sa pahaba, nagdagdag tayo ng 1 inch. Sa kabilang salamin din 1 inch. Kaya dito sa gitna, kung makikita nyo, hindi siya ganong malaki. So 2 inches lang po yan. Ayan po yung kabuuang trabaho natin guys. So kung may katanungan kayo, magtanong po lamang kayo guys, para masagot ko po yung mga tanong nyo. God bless po.